Tunod ako ng magic sarap ganito. Nakita ko. Tangkog asin guys. Lagyan natin guys ang magic sarap. Ito yung ano sa probinsya guys, kahoy. The Bluetooth device is ready to pair. The radio model. Yung mga Kristiyano na i-impluwensyahan ng characteristics na ito. So ano po yung mga makikita natin na banta ng huling panahon ito? Patungkol sa lakad at buhay ng tao. Okay? Number one, okay, loving themselves. Alam niyo po, ang negative. Pero sa presentation, sa sinasabi niya rito, negative ang gusto niyang sabihin doon sa pagmamahal sa sarili. Sapagkat yung line up, di po ba? Ang sabi niya, for men shall be lovers of their own selves. Kung tutuusin po, tama lang naman na mahalin mo yung sarili mo eh. Kung tutuusin, dapat lang namang alagaan mo ang sarili mo. Tama lang naman na pahalagaan mo ang sarili mo. Hindi ko nakikita ang evil yan. Pero sa ating pong mababasa, sa idea po ng sulat ni Apostol Pablo, tila negative po ito. Diba? Sa manifestations po, mga kapatid, ng mga lakad at buhay ng tao, lumalabas in the presentation of the Apostle Paul, pinupunto niya na mukhang negative yung usapan ng pagmamahal sa sarili. At kung titingnan niyo po yung line-up, ang isang taong mapagmahal sa sarili, ihalo ko guys sa gulay ko, malunggay at saka sa luyo. Kasakiman, covetous, boasters, proud, hindi po ba? Ibig sabihin po, ito po yung pagmamahal sa sarili na kung saan ang buhay mo nakasentro, umiikot, na puro kang sarili. To the point na maghahangad ka maging ng mga bagay na hindi sa'yo sapagkat sobra ang pagmamahal mo sa sarili mo. Ito yung kalagayan na magiging nayaman ka na ang gusto mo, ikaw ang bida, ikaw ang kita. Kaya sabi ko po isang bagay na dapat pag-ingatan natin kung tayo po'y mananampalataya, kung tayo po ay church ng Panginoon, hindi dapat makita sa bahay ang mga mananampalataya na nagpapaligsahan, nagpapagalingan. Kailangan sila bida, kailangan sila pupurihin, kailangan sila ang itataas. Mga kapatid, delikado po yan. Mga sobrang mahal ang sarili. To the point na hindi magawa ang kalooban ng Panginoon. Mga tinatawag ng Diyos, pero ayaw isuko ang sarili. Sapagkat iniisip niya, baka siya ay malugi. Ang sinasabi ko po sa inyo, ang epekto nito kahit sa mga Kristiyano. Pero generally speaking, ang problema na nakikita natin sa kapaligiran natin ngayon, mga tao
na kung saan sobra ang pagmamahal sa sarili. Sarap. Wala silang pakialam sa Lagyan iba. natin ito, guys. Ang importante sa kanila, yung kanilang sarili. So ito po ay naka-line up and in fact, nasa unahan po ng listahan ng presentasyon, ng deklarasyon, ng pagsasabi ng Apostol Pablo na ang sabi niya, they know also that in the last days, perilous times shall come. In verse number 2, for men shall be lovers of their own selves. At kung titignan niyo po ang lahat ng mga kasunod, ito po'y umiikot sa pagmamahal sa sarili na nagdadala sa kasakiman, na nagdadala sa kahanggugan, na nagdadala doon sa masasabi po nating kalayawan, pagsuwahi at sa paggawa ng lahat ng sarili nating gusto. Tama? Kaya nga sabi ko, kung wicked ito, hindi magandang nakikita ko sa mga believer. Hindi magandang sinasabi mo, Kristiyano ka, pero laging nakaikot, nakasentro ang buhay mo sa sarili mo. Hindi maganda na Kristiyano ka, kailangan ikaw lagi ang napaparangalan, napapapurihan at gagawa ka lang ng isang bagay kung ikaw ay papalakpakan. Mga minamahal, delikado po yan. Isa sa banta ng huling araw na ito, marami po ang magiging makasarili. Kaya nga sabi ko, kapag ka po ang isang tao po ay totoong nagmamahal sa Diyos at maka-Diyos. Kasi yun po yun eh. Nakakatakot yung laban ng ikaw ba'y maka-Diyos o makasarili. Eh ang marami po ang gustong i-claim nila, ako maka-Diyos ako. Okay? Kung ikaw ay maka-Diyos, bakit ang bida sa sarili mo? Kung ikaw ay maka-Diyos, ba't lahat ng ginagawa mo kung anong gusto mo? Kung ikaw ay maka-Diyos, ba't di nasusunod ang Diyos sa buhay mo? Kung ikaw ay maka-Diyos, ba't di matanaw ang Diyos sa buhay mo? Naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin? Ay, Sa bawat init isa ko na na nakikinig init ngayon, lang. Maligo ko ikaw po. ang nagsuri. Tunay ba na masasabi natin na ikaw ay maka-Diyos o makasarili? Bakit ko po sinasabi yan? Hindi ba maliwanag po mga kapatid na ang sabi po niya rito, ang ganda-ganda po eh, nang ipino-point out po niya eh. Sa verse number 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Ang isang tao po na mapagmahal sa sarili, ang talagang makikita nyo na kung saan babala rin po ng Biblia yan, na dapat daw po ingat tayo sa pagmamahal sa kalayawan. At sa sobrang pagmamahal sa kayamanan. Ha? Yung lovers of pleasures, di ba? Lovers of treasure, di ba? Yan po ang iingatan natin. So ito'y hayag na makikita natin na sa comparison, may mga nagsasabi na mahal nila ang Diyos or maka-Diyos po sila, pero mas mahal ang kalayawan, mas mahal ang sarili. Wow, luto na yung gulay ko, guys. I remember, Gulay tinalapit ko po kong yan sa obi. testing. Ay, bisko. Diba Tama yung ka godly? kay radio, oy. Sabi ko, kapag ang isang tao godly, sitiyakin natin na hindi... Sarap. Rubiyag. Taba ang manggang. Sakto na ba ning sabawa? Guys, luto na yung gulay kong obi. Sarap. Thank you guys sa panonood. Ito na yung guys, yung gulay kong obi. Oh, sarap oh. Gulay kong obi.